Hello everyone, magandang araw po sa inyo lahat. For today's video mga kasari, 2 weeks na naman tayong walang upload. So kamusta ba mga kasari ang inyong 2026 na pagtitindahan bilang isang sari-sari store owner? Ito honest review ko lang to mga kasari sa pagtitindahan ngayong 2026 compare sa 2025 and the previous years ng mga kasari. No? Mas maganda nung mga nakaraang mga taon. Like mga 2018, 2019, 2021, mga hanggang 2025, 24, yan. Maganda yung mga taon na yun. Itong taong 2026, sobrang hirap po talaga mga kasari kung ikaw ay gusto mo pang plano mo pang magsari-sari store. Hindi ko naman mga kasari dinadown yung mga nagpa-plan dyan na magsari-sari store. Pero talaga po mga kasari, ang meron akong pinakamagandang idea o pinakamagandang tip para masabi ko sa inyo kung ano ba ang gagawin kung gusto nyong magsari-sari store ngayong 2026. So yun ang ating topic for today's video mga kasari. Ang pagtitindahan kasi mga kasari, like yung nabanggit ko kanina ng mga nakaraang taon, maganda talaga ang pagtitindahan. Hindi mo na kailangan maghanap ng lokasyon. Basta nung nakaraang mga 2018, hanggang 2022, hanggang 2024, maganda pa talaga ang pagtitindahan ng mga nakaraang taon. Pero i-compare ko ngayong 2026 mga kasari, kung hindi kayo nag-iisip at wala kayong mga idea, wala kayong mga plano kung paano magpatayo ng isang sari-sari store, makinig muna kayo dito mga kasari sa aking sasabihin kasi ito ay napaka-importante po. Kung balak nyo magtayo ng sari-sari store ngayong 2026, fast forward. Diba? Kasi nung mga nakaraan, kahit na wala kang, hindi mo hinahanap yung mga lokasyon, hindi mo kino-consider yung location na tindahan mo ay okay. Bakit? Kasi wala pang masyadong nagtitindahan nung mga nakaraang taon. Yun ang ibig sabihin. Wala pang masyadong maraming tindahan. Unlike po today, mga kasari, Diyos ko, napakarami na po talagang nagtitindahan at nagsari-sari store, lalong-lalo na po kung inyong hahanaping area is yung matao. Katulad na lang po dito sa akin. Ito po yung isi-share ko ay akin lang po experience mga kasari. Katulad po dito sa akin, ito po ay nabilong po ako sa commercial area. Dito po ay napakaraming iba't ibang mga establishment. May mga iba-iba, may mga parlor, may mga salon, may mga bilihan ng mga baka, lahat-lahat, may mga bangko, lahat nandito. May mga convenience store, may mga wholesaler. Dito talaga sa area ko mga kasari, hindi po talaga maganda dito magtindahan. Alam niyo po bakit mga kasari? Kasi malapit po ako sa mga wholesaler. Pero dati po mga kasari, kahit na malapit ako dito sa mga wholesaler, ay okay po ang aking bentahan. Bakit ko nasabing okay? Kasi wala pa pong masyadong na mga kakompetensya. Wala pa akong masyadong mga kasamahan ng mga retailers. Ngayon po ay napakarami na po mga retailers sa tabi ko, mga kasari. Yung katabi ko mga retailer, katulad din naman sa akin. Kung anong merong paninda ako, meron din sila. Kung meron akong bigas, meron din sila. Yun yung sinasabi ko mga kasari na dapat kapag kayo ay magpatayo or plan nyo pong mag-sari-sari store ngayong taon na to at sa mga darating pa mga taon, ang unang-una nyo pong i-consider mga kasari ay talaga yung location at yung katabi nyo mga establishmento. Kung yung katabi nyo ba ay kapatulad ba sa'yo, o kaparehas pa sa'yo, marami pa kayo sa area na yan, i-consider nyo talaga yan, kasari. Kasi kahit na sabihin mong mura ang paninda mo, well, kung mumurahan mong paninda mo, mumurahan din naman nila. Kung napansin nila na bagsak presyo ka, magbabagsak presyo din naman sila. Kasi nandito tayo mga kasari sa tinatawag na kompetisyon, di ba? So kung magtitindahan ka na napakarami mong kakompetensya, kung anong presyuhan mo gagayahin din naman nila, di ba? Ganun ang Pinoy. Kung ano yung ginagawa ng isa, gagawin din ng isa. Ganun ang Pinoy, talagang ano na nila yan eh. Atin na yung, kumbaga ganun na talaga ang culture ng Pinoy. Kung anong kinakaganda ng iba, ikinaganda ng iba, igagayahin nila. Ganun mo. So ito mga kasaring, aking tip sa inyo, kung gusto nyo mag-sari-sari store ngayong 2026, dapat po mga kasari ay unahin nyo talaga i-consider yung mga katabi nyo. Kung ano-ano bang mga establishment ang katabi nyo. Isipin nyo, dapat pa bang maglagay ka ng sari-sari store? Okay pa ba ang pintahan? Kahit na sabihin mo wholesaler ka, napakarami ng wholesaler sa tabi mo. Diba? Magdagdag ka pa. Ganon. Diba? So, isipin mo talagang mabuti kung ano na lang negosyo ang dapat mong itayo. Hindi nang basta magtayo ka na meron na ang iba. Kasi kung bagsakan mo ng presyo, magbagsak din yan sila ng presyo.
Katulad na lang dito, may bago na namang tumubo dito. Well, hindi naman siya sari-sari store. Isa siyang manukan. Wholesaler ng manukan. May manukan din dito sa kabila. So, yung sa kabila, nagkakompetensya na sila. Ngayon yung isa, nalaman niya na bagsak ang presyo dito. Pinagsak din niya yung presyo doon sa kanya. Diba? So, ganun, diba, ang Pinoy. Kung makita nila na bagsak presyo yung kompetensya, magbagsak presyo din sila. So, ang dapat mga kasari talaga, ang pinaka the best talaga na i-consider mo kapag ikaw ay nagsari-sari store ay yung kumustahin mo yung lugar na tingnan mo mabuti, supervise mo mabuti ang lugar kung dapat manglagyan mo ng negosyo na wala kang katulad. At kung meron pa bang bakanting mga pwesto na baka later on ay gagayahin ka, diba? So, yun nga yung mga kasari sinasabi ko, ang pagninegosyo talaga ay napaka competitive, mahirap dahil ang tao, kung ano yung nakikita sa iba, na parang maganda yung buhay niya, ay gagayahin din ng iba. Kaya yun ang sinasabi ko, na kapag nagtindahan ka talaga, unahin mo i-consider yung location, yung mga kapitbahay mo, yung mga katidyo mo, mga paninda, ano-ano bang meron sila. Dapat ang sayo ay unique, kakaiba. Hindi ka nagagaya sa meron nang nakalagay dyan, ganyan pa rin ang gagawin mo. Kasi pagdating naman sa presyuhan, gagayahin ka rin nila. 135 dito, gagawin pa sa kabila 130, o di ba? So yun ang mga kasari, ang tip ko sa inyo. I-consider niyo talaga yung mga katabi niyo mga establishment. Ano-ano na bang mayroon diyan? Isipin mo, pag ikaw ba naglagay ng ganyang klaseng negosyo, matatangkilik ka pa ba ng mga tao? O di ba? Ganon. Mabibilhan ka pa ba? Ang hirap pa niyan kung nagre-renta ka, di ba? Kung nagre-renta ka, ang hirap. Ako katulad sa akin, nahirapan na talaga ako mga kasari kayo na napakarami na ditong nag-uusbungan na parehas ko na retailer. Kaya minsan naisip ko, ano na lang kaya, maghanap na lang ba ako ng ibang area? Maghanap na lang ba ako ng ibang space na hindi na kasing dami na nandito sa area ko. Ang hirap na kumop up mga kasari in fairness sa renta. Expenses pa namin araw-araw, di ba? Sinasabi ko, parang ano ba to? Ano ba to nangyari sa negosyo ko, mga ganon. So, kaya yun ang tip ko. Consider nyo talaga ang mga katabi nyong establishment. Ano-ano bang meron sa katabi mo na dapat ikaw ay unique, kakaiba ka. Para, of course, wala namang nagnegosyo na gusto malugi. Gusto naman natin kung kumikita ang negosyo natin. Diba? Lalo na kapag ikaw ay nagpupahan tulad ko. So, yun ang mga kasari ang tip ko sa inyo for the day. So, thank you so much guys for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, balik na po tayo sa ating pag-YouTube ngayon. Marami akong dapat talaga sasabihin tungkol sa pagninegosyo, kaya watch it na lang later at sa susunod ko ng mga video. Thank you so much guys for watching and see you on my next vlog. God bless everyone. Bye-bye.